So ipag-umanin po ninyo, ano, kasi yung unang request ay alas 3 ng hapon. Kaya ako ay may natanggap ng schedule ng alas 3 ng hapon, no? Proclamation din, no? Bagaman ang talagang simula ng kampanya ay sa 28, no? So bahagi sa 28 kasi bawal na magpakain, no? Kaya sabi ng iba ay mauna na, no? Kaya po medyo mas nauna tayo, no? Alauna. Bahagi yun ng pagkilos na kung saan tayo inaanyahan ng pumikapal na paanyaya na alin mula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo alin sundin ang mga utos ng Diyos. Bagaman ilang beses na natin narinig na sundin natin ang mga utos ng Diyos, pero bigyan natin ng paghinilay, lalong-lalo na ngayon, nasa panahon tayo ng kumpanya, maging bahagi ng ating paghinilay ay una, ay kuminsan sinasabi ng iba na 11 utos ng Diyos. Yung pang-11 daw ay huwag kang pahuhuli, no? Ayun po ay 11 utos ng tao, no? Hindi po yung 11 utos ng Diyos. Mayroon po talagang 11 utos ng Diyos. Yun ay sa numbering ng mga Israelita, no? So makikita niyo po yan sa aklat ng Exodo at ng Deuteronomio, no? Kaya po sa mga Israelita, 11, ano yung number 1 sa kanila? Hear me, O Israel, I am the Lord your God. No? Pakinggan mo ako, bayang Israel, ako ang iyong Diyos. Yun yung pinakauna, kung tutusin. Yung ating pangalawa, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat, pang number 2 nila yun. So bahagi mo yun, kaya makikita ko natin 11, no? 11 yung kanilang numbering kapag pinag-usapan natin ang utos ng Diyos. Hindi o yung utos ng Diyos natin, huwag kang pahuhuli. Hindi yung utos ng Diyos doon, no? Kasi kahit anong gawin mo, mahuhuli ka at mahuhuli, no? Hindi man ka mahuli ng baon, hindi ka makakawala sa Diyos, no? Kaya para lang maintindihan natin na may 11 utos ng Diyos, no? At yung pagmuna, utusin ko sa ating kasihin, yung una nila at yung una natin na ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat, ay isa na rin yun, no? Kasi bahagi mo, pakinggan mo ako kasi kapag nagmamahal ka, iniibig mo ang Diyos, makikinig ka sa Diyos, no? Bahagi ko yun na makita ko natin. Pero nais silang, yung mga Israelita, nais silang medyo palawakan yung salitang makinig ka sa akin, na ako ang iyong Diyos at kayo ang aking bayan, no? Kaya po kalimitan binabanggit ko sa mga Israelita, very strong sa kanila, no? Ang alin, yung paniniwala na kami ang bayang pinili ng Diyos. Nung kami nagpunta noon sa Israel, ay yun yung very clear sa mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel. Bagaman tayo, bayang pinili rin ng Diyos. Kaya sana po, maging pamangkayan natin na mapakinggan natin yung paanyaya na pinapahayag ng buong may kapal. At ang isang
patuloy kong paanyayan, lalong-lalo na sa mga charge of government officials, ano? Ay yung aking patuloy na paanyayan natin, sana po ay, kasi kung minsan kapag naging opisyal na ng gobyerno, kung minsan hindi mo na nakikita ang nagsisimba, ano? Ay paano natin malalaman kung ano yung gusto ng Diyos, no? Ay hindi naman tayo nakikipanig sa Kanya, no? Kaya mahalaga rin na sana ay makita natin, magabayan tayo higit sa lahat ng ating pakipag-ugnayan. At isang maliwanag na tanda, alin nun, sa pamagitan ng pag-isimba pag-araw ng linggo, bahagi ko yun ng isang unawa ay tayo ay maglaan ng panahon na para sa Diyos, makapakinig ng Kanyang salita, yung unang pagbasa, ikalawang pagbasa, salmo responsorio, at saka yung Ebanghelyo. Yung buong homilya ng pare, dagdag na lang mo yun. Pero bahagi mo yun na kung saan inawawaw namin kalimutan, lalo-lalo na yung mga pagbasa sa banal na kasulatan. Kaya nga, bahagi mo na pinapaalala sa yung tulad nilang halimbawa ngayon sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ano sabi nyo? Ngayon ay tinuturo ko sa inyo ang mga tuntunin ito upang sundin. Unawaan niyo ito at sundin mabuti. Sa gayon makikilala ng ibang bansa ang inyong karunungan at lalawak ng pangunawa. Sa gayon hindi nila mapipigilan sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. So ito yung kanilang na mga Israelita. Nawa po, maging bahagi din mo ng ating pagkilos. Kaya lang, sabi nga, isang clear indication nito yun, yung pagkasakatulmana natin ng tungkulin ng tutusin, ay nakalagay din sa ika-4 na utos ng Diyos. Magsimba ka kapag araw ng linggo at piyestang Panginoon. Pangalawa, bahagi mo ng panyayan na nawa po ng makita natin ngayong panahon na ito ng ating pangumpanya. Sabi nga, isa rin ng panyayan natin yung may isa katuparan natin ng mga utos ng Diyos, lalong-lalo na sa usapin na politika ay yung utos ng alin, huwag kang magnanakaw, huwag kang maninirang puri, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magsaksi laban sa iyong kapwa. Sana po ay iwasan natin ang paninira sa kapwa-kapwa. Pati talaga namang sira na yun ay huwag yun lang gamitin mo palagi sa iyong mga talumpati. Ano yung gamitin mo sa iyong talumpati? Yung ano yung pwede mong ibigay. Kaysa yung ikasasama nung kalaban, bahagi yun. Huwag kung minsan, sabi nga natin, kapag ulang talumpati tayo, tingnan mo, baka naman mas marami yung sinabi mo na masama doon sa kalaban mo. Pero wala ka naman nasabing mabuti sa iyo. Doon ka hindi na makita ano yung nagawa mo at ano yung pwede mong gawin. Yun ang higit natin pahalagahan. Sabi nga sa mga pumapasok sa politika, sana mayroon na kayong mga plataforma. Kahit na wala pa kayo sa pwesto, maaaring yung iba sa larangan na
ng kalusugan o maaaring sa larangan ng edukasyon. Makagawa kayo ng programa. Yun yung kalimitan sinasabi ko na kahit na wala pa kayo roon, hindi naman kinakailangan na wala kaming konto eh. Hindi, at least magkaroon kayo ng programa ng halimbawa. Marami namang mga lalong-lalo na ngayon, no? Yung mga tinatawag nating mga party list, no? Ay bahagi rin no, na kung saan ay makatulong. Pero sana sabi mo ay kahit na wala kang isang pwesto, kahit pa paano, meron kayong programa, maliit. Lalo na sana kapag nasa pwesto kayo, kung sakaling kayo ay manalo. Pero ibig sabihin, makita natin na talagang pinagsusumikapan. Hindi mo kinakailangang pagbibigyan ng lahat. Kasi lahat ay may limitasyon. Lahat ay may limitasyon. Kung sakaling ito muna, para lang muna dito, hindi kaya para lamang sa street mo, doon na muna, sa street mo lang muna. O di kaya sa barangay mo. Kasi yun lang na yung kaya mo sa kasalukuyan. Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Pero yun, at least, nagawa mo. Nagawa mo. At kasi makakagawa makita natin na kung paano, may nagawa na ako. Baka mas marami pa akong magagawa. No? Mas marami pa akong magagawa. Kung sakali ako ay nasa pwesto. Kaya bahagi yun na huwag natin kalimutan. Huwag gawin natin yung kultura natin. Manirang puri. No? Bahagi mo. Bawasan natin. Lalong-lalo na yung kahit na kumisa sa lipadan, totoo naman eh. Kahit na totoo, huwag mo nang sirain. Ano? Kasi sira na yun eh. Bahagi yun. Kasi kung tutusin na ako, kahit na totoo, kapag may intention ka na ang tao ito ay sirain, ay kung tawagin na ako ng mga libidos, no? There is above and ten. Hindi po ganon. Yung paanyayan ay pinapahayag na ang ating Panginoong Jesucristo. No? Pagkakataon na kung saan makita ko natin. Pero kung sakaling man sa bahagi ng polisiya at ng pagkilos, pinakailangan natin ipakita yung katotohanan. At yung pagiging tapat sa tungkulin. Ito po yung kalimitang dalawang hamon na medyo mabigat. Ang utos na kung tutusin, yung huwag kang magnanakaw at maninirang puri. No? Pero sana po, yun ang bigyan din natin na hindi ng paghihilay sa buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. No? At idulog natin sa Diyos kasi maliwanag mo yung banay na pinahayag na Jesus. No? Ano sabi niya dito? Sabi po niya ay yung gumagalaw ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos, hindi yung nagsisimula sa langit. Baka ang isip kasi ng iba ay yung pag-aari ng Diyos nagsisimula sa langit. Hindi ho. Yun yung kaganapan. Pero yung tunay na simula ng pag-aari ng Diyos ay dito sa lupa. Dito sa lupa. Kaya bahagi o na kung saan ay makita natin at kalimitan o binibigyan natin ng pagpapahalaga. Sabi nga natin, bilang pakikisa natin kay Kristo bilang
hari. Alin yun? Yung maayos na pamamahala. Yung maayos ang pamamahala. Kaya ang tawag natin ay gobyerno, no? Governance. Bahagi yun na makita natin at yung maayos ang pamamahala ay nawa, makita natin higit sa lahat ng alin. Tumutugon din sa paanyaya ay pinapahayag ng buong may kapal. At doon natin higit na makita yung tunay na pag-unlad. Ang patuloy na pag-unlad natin sa buhay nito sapagkat kinalayos ng Diyos katulad ng paanyaya ko ng nakaraang linggo. Nais ng Diyos na tayo ay nais ng Diyos na tayo ay mamunga ng sagana. At yun ay hindi lamang sa larangan ng pakikisan natin kay Kristo bilang pari, hindi lamang sa larangan ng pakikisan bilang propeta, at bahagi nito na pakikisan natin kay Kristo bilang hari. Kaya hayaan natin, bahagi yun na kung saan yung makita lang, alam nyo, bagaman, ngayon nakapile na kayo ng kapikas. Pero sa dahil maging bahagi rin ng inyong pagninilay, na gusto mong maglingkod sa bayan. Kasi gusto ko. Or, gusto ng pamilya ko rin na maglingkod ako sa bayan. Ayaw ng pamilya ko lang maglingkod ako sa bayan. May mga tao sa sabi natin, gusto rin nila na ako'y magkitang naglilingkod sa bayan. Pero sana, sama rin yun sa inyong pagninilay natin. Narinig ko ba na pinasabi ng Diyos na gusto niya akong makitang naglilingkod sa kanyang bayan. Sana po marinig natin yun. Bahagi yun. Sabi ko nga, sa pagkakataon, ako po kasi galing kami ng Tagaytay. Nagkaroon kami ng evaluation and plan. May kasama po akong paring pabalik. Nagtanong sa akin, ilan ang maglalaban sa inyo sa family? Sabi ko, 5. Sabi niya, napakalang na bayan, 5 ang maglalaban. At sabi ko nga, ilan yung konsihal? Hindi ko kasi man alam ang binangsan ko, may 2. Ay, ang kukunin lang naman yung 8. Bahagi yun na kung saan yung makita ko natin. Kaya, sana, bahagi ng pagkita. Bilang Kristiyano, hindi lang bilang tao. Na sana makita rin natin, nandito rin yung hamon ng paanyaya ko natin. Gusto rin pa ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa bayan. Maaring manalo kayo hindi. Pero sana, ay yun ay isa sa mga kaisipan na dapat din natin pagkirigiman. Gusto rin ba ng Diyos na maglingkod ako sa bayan? Kasi kung talagang gusto ng Diyos hindi maglingkod sa bayan, ilalagay ko yun yan doon. Maaring ngayon, maaring sa susunod na eleksyon, pero sana, maging bahagi rin yun ng ating pag-ibig na makita natin. Kasi yun ay isa sa mga pananayan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Kasi baka mamaya ay sabi nga natin, yung unang pagkaunawa ng mga Israelita, pakinggan mo ako, Israel, sapagat ako ang iyong Diyos. Baka mamaya, hindi natin pinapakinggan ang Diyos. Sana narinig din natin ang Diyos kung ano yung gusto niya sa ating buhay. Nang sa gano'n, masabi natin at maging maliwanag sa ating alin. Kaya ako narito.
Tumutulong din ako sa panawagan ng Diyos na maging bahagi ng paglago ng bayan ng Panginoon dahil bahagi ito ng kanyang kagustuhan.